Hindi ako cash machine. Paano kita bibigyan ng napakaraming pera? Matatalo pa yun ako maya-maya. Kung ang tatay mo, paano kita kakausapin? Pareho lang kayo walang kwenta ng ina mo. Hindi ko ipapahayag ang nararamdaman ko. Bukod sa paghingi sa akin ng pera, ano pang gagawin mo? Napakaama mo talaga. Ako ay isang malas na ama sa pagpapalaki ng anak na babae. Gagamitin ko rin ang katawan mo kapalit ng pera. Para mapakain ng kapatid ko, iniwan mo yung mga dokumento sa bahay. Ipapadala ko ang mga ito. Teka, Guanan. Nasiyan ka ba kagabi? Gawning Yue, kung hindi dahil sa'yo, matagal na sana ako napalis sa pamilya ko. Sa lahat ng bagay, dapat kang matutong hanapin ang pagkakamali sa sarili mo. Ikaw mismong may kagagawa nito. Nag-alala ako na hindi ko mahanap ang tamang tao. Hahayaan kita mag-snack at makikipag-away gaya ng isang kabebe. Go away, ako ang ani ng mga benepisyo. Kapatid ko. Kuya, na ito yung mga dokumento. Okay. Nakita ko si Guanan sa pintuan. Parang may nangyari sa kanya. Si Guanan? Pumunta ka sa kwarto, hintayin mo ako doon. Hanapin ko muna ang manager ng hotel upang makakuha ng isang bagay. Akala ko hindi ito ang ama ni Guanan. Siya ay sarili niyang anak. Ang mga anak na babae maaaring magtaksil, maaaring sugarol at gawin ng kahit ano para sa pera. Pero hindi yun ang bagay na dapat nating alalahanin. Si Anan, dapat niya sisihin ang sarili niya. Uy, pare Lago, bumalik ang anak mo. May sasabihin siya, huwag mo lang ako hanlangan sa pagkita ng pera. Mayroon akong paraan upang kumita ng maraming pera. Gusto mo bang marinig? Sabihin mo sa akin kung anong nangyayari. Go away. Alam kong habang wala ay pera, maglakas loob ka ng sirena ng kasintahan ng Goyete na si Goning Yue. At kung kikidnapin mo siya, makakakuha ka ng kahit anong halagang gusto mo. Gusto mo bang masaktan ko ang pamilya ko? Meron ba isang bagay na hindi kayang gawin ni Goe para sa pera? Wala, di ba? Ikidnap pa lang si Goning Yue at huwag kang magsalita ng kahit ano, kahit daang-daang milyon. Si Goyete ang bahala riyan. Sabihin mo lang kung gagawin mo o hindi. Nasaan ka para ng kotse ni Uncle Zam? May traffic jam sa kalsada. Pakihintay lang po ng sandali. Okay, Ngayon, pwede mo nang tawagin si Goyete. Ang ating kasalukuyang kontrata kay Lin ay halos na isaayos na. Hello, nasa akin si Ning Yue. Mangyari maghanda ng 2 milyon para sa akin agad-agad. Sino ka ba? Magkita tayo dito sa Shanxi Farmers Market. Bigyan mo ako ng pera, hihintayin ko. Kung wala, sasaktan ko siya! Paano mo nagawang... Hanapin mong numerong ito. Bilisan mo! Napakaganda ng mukha mo. Napakagandang babae. Tapos, mag-enjoy ka na lang. Sayang naman kung iiwan lang dito ng ganito kaganda para sa iba. Sino ka ba? Sino ka ba? Naglakas loob ka pa pumasok sa teritoryo ko? Karapat-dapat ka pong makialam. Kung matapang ka, labanan mo ako hanggang kamatayan mo lang ya! Yuyue, kapatid ko! Kapatid ko! Itawan mo ako. Aalis na ako dito. Opo, pangalawang master. Young master? Ang second young master ba yung pangalawang anak ng pamilya ko? Kumusta ang kapatid natin? Kuya, huwag kang mag-alala. Isa lang itong lason. Magigising siya kapag naubos ng epekto ng gamot.
Paano mo nalaman na kidnap ang ating kapatid? Tinawagan ako ng driver ni Uncle Zhang. Buti na lang agad ako sumunod at naligtas ko siya. Lalabas muna ako, tatawagan ko lang saglit. Okay. Xiaoqin, hinihiling kong suriin mo ang impormasyon ng isang tao nangangalang Gu Wei. Nung huling pagkakataon, nag-disguise ka at natuntun mo ang kanyang pinagkakautangan. Pariwaga. O ikaw! Tumatakbo ka pa palayo! Parigo, nabalitaan kong anak mo babae nagpakasal sa isang mayaman. Dapat mo kong bayaran ng utang mo sa akin. Pare, wala talaga akong pera. Ang anak ko, hindi man ako binibigyan ng kahit isang sentimo. Kung mayroon man, babayaran sana kita. Ganun ba? Turuan niyo siya ng leksyon! Pariwag! Patawarin mo ako, pariwag! Pariwag! Ito! Tumigil kayo! Ano ito? Naglakas loob ka pang magsinungaling sa akin? Ituturing ko itong interes. Ibigay mo sa akin na natitira sa lalong madaling panahon. Tara na! Si Guan An at Meng Zisheng! Maraming nagawang mga bagay na hindi makatanungan sa iyo! Bakit hindi mo ito sinabi sa akin? Pa, nag-alala ko sa kalusugan mo kaya hindi ko nasabi sa iyo. Matanda na ako! Ngayon na ganito ng aking katawan! Bakit ako matatakot? Inalagaan ko ang aking anak na babae sa takot na siya ay mapahamak. Pinoprotektahan ko siya ng gusto. Ngunit natatakot ako na maging ibang tao siya at magdusay sa napakalaking walang katarungan. Si Meng Zishan, may kumpanya siya sa ilalim ng kontrol natin, tama ba? Oo. Ayun din! Ipaalam sa mga negosyo at mga grupo na huwag na makipagtulungan sa mga pamilyang Meng! Zishan, nakabalik na ako. Nandito na si An-An. May dala akong mga regalo para sa inyo. Hinili ng ama ko na dalhin ko ang mga ito rito. Wow, may mga regalo pa. Paano hindi ko ito nakakaya sa ating pamilya? Kailangan mo akong tulungan. Hindi ko alam kung bakit ang kontrata ng kooperasyon ng hawak ko ay biglang naputol. Kung mapapatuloy ito, tuluyan ang babagsak ang pamilya Meng. Paano naman kita matutulungan? An, napakayaman ng pamilya ko. Tulungan mo kong kausapin ng iyong mga kapatid. Kahit konting negosyo lang, sapat na para makabangon ng kumpanya ko. Hindi ko magagawa yan. An, asawa kita. Hindi mo ako pwede pabayaan ng ganito. Subukan ko. Ito ang lupain gustong makuha sa lahat ng nangungunang grupo sa Beijing. Kapag binenta ito sa akin ng pamilya ko, gagawa ko ng isang high-end na community rito. Kapag nagawa ko yun, yayaman tayo ulit. Bakit ko tutulungan si Ming Zishan? Ang tanga ko naman kung gagawin ko yun. Pumasok ka. Hihintay ka na ni Mr. Gu. Mukhang hindi pa nagdududa sa akin si Uncle Gu. Ano na talaga napapalaran ng Doing Yue? Hindi ba nabigo si Goey noon? Uncle Go, paano mo nalaman na darating ako ngayon? Matagal na kita nakita mula sa itaas. Ano ito? Ito ay isang bid. Ito'y mula sa kaibigan ko. Uncle Go, pwede mo ba akong bigyan ng prioridad para sa lupa sa hilaga ng lungsod? Titingnan ko. Ang bagay na ito ay maliit lang. Dahil nandito ka, An. Kung ikaw mismo ang humingi, ibibigay ko sa iyo ang lupang ito para sa kaibigan mo. Bukas, ayusin ko lang ang aking katulong para pirmahan ang kontrata. Alam ko na si Uncle Go ang pinakamabait sa akin. Pero bakit nandito ang babaeng ito, Uncle Go? Siya ang partner ni Yeting. Ilang araw na siyang naninirahan dito. Ate, napakaswerte mo naman. Umiibig ka na agad kay Brother Yeting. Hindi ko alam kung paano mo nagawa yon. Turuan mo naman ako ng sikreto mo. Ikaw isang may bahay. Hindi mo natutunan ganyang bagay. Titisin ko ito, ang malaking proyektong ito. Harapin kita maya-maya. Uncle Go, babalik na ako para ipalas sa mga kaibigan ko ang magandang balita.
Papa, huwag kang magalit. Huminahon ka. Ang lupain ito ay nasa tapat mismo na ospital para sa mga nakakahawang sakit. Meg Sheng, matapos mong bilhin ang lupain ito, mawawalan ka ng lahat. Kahit isang pares ng break mo. Pa, huminahon ka. Huwag kang magalit. Kainin mo yan. Simula nung bata ka pa, maayos na ang lahat. Pinoprotektahan kita ng gusto. Ngunit masyado kang inosente at madaling malinlang. Kung sana'y nakinig ka sa akin at nanatili sa kuya mo, hindi ka sana makaranas ng ganitong paghihirap. Papa, huwag mo na sabihin yan. Bakit? Ayaw mo ba sa kuya mo? Naaalala ko ba? Sa inyong tatlong magkapatid, ikaw ang pinaka malapit sa kanya. Mula pa nung bata ka, palagi ka nakadikit sa kanya. O natatakot lang sasabihin ng iba. Huwag mong alalahanin yan. Ang panganay mong kapatid ay anak ng matalik kong kaibigan. Nakapagsundoan namin noon nung magkaroon ako ng anak na babae, ikakasal siya sa anak niya. Nakakalungkot lang na maaga siyang nawala. Bago siya pumanaw, hiniling niya sa akin na kupkupin ang kanyang anak, pero hindi nalipat ang apelido niya sa ating pamilya. Gusto ko sanang ituring siyang manugang at alagaan siya bilang bahagi ng ating pamilya. Sabihin mo sa akin ang tapat. Hindi mo ba talaga gusto ang panganay mong kapatid? Kung hindi, hindi sana ako nagpakasal kay Ming Zishan. Kahit hindi naman talaga kami mag-asawa, ang totoo, mayroon tayong isang tandang na panganay na napakasal sa pangalawang pagkakataon. Karapat dapat siya sa mas mabuting babae. Kung yan ang gusto mo. Ay pa, tama ng pang-aasar mo sa akin. Tingnan mo ang liwanag ng buwan. Namumula si Yue. Yue, hindi mahalaga sa akin ang iyong nakaraan. Ang tanging gusto ko ay ang iyong hinaharap. Kahit gaano katagal ako maghihintay, handa akong gawin ito. Anong ibig mong sabihin proyekto hindi makapagtuloy ng normal? Nakuha ko na lahat ng mga materyales. Handa na mga manggagawa. Mr. Meng, may ospital ng mga nakakahawang sakit na itinayo sa kabilang kalye. Kahit magtayo tayo ng komunidad, hindi natin ito maibibenta. Zishan, ano nangyayari sa'yo? Hindi ba sabi mo na okay na ito? Gumastos ako ng daan-daang milyon sa mga pautang para bilhin ang lupain ito. Anong nangyayari ngayon? Hindi ba lang tayo makapagtayo? Bulak ang lupain ito! Ming Zishan, may sakit ka. Gusto mo lang lupain ito noon dahil kailangan mo ang tulong ko. Ngayon, sinisisi mo ko sa lahat. Bakit may ospital sa nakakahawang sakit na itinayo sa tabi nito? Hindi mo ito sinabi sa akin ha? Guanan! Mga nakakahawang sakit. Ngayong ibinuka na ni Hana ng bibig tungkol sa lupain, ibibigay ni Uncle Gu ang lupain ito sa kanyang kaibigan. Ito namang dulot ng patay na matanda niyon. Zishan, kailangan mong malaman na matchmaker lang ako. Ang kooperasyon ay isang kontrata gusto mong makipagtulungan. Ikaw mismo ang pumirma nito. Hindi akong dapat masisihin. Sa kasong ito, wala lang pakialam sa mga gawain ng pamilya Ming mula ngayon. Anan? Masyado lang ako bali sa kanina. Makaisip ka sana ng paraan para tulungan mo ako. Ang dami nito, hindi ko kaya mawala. Anong gusto mong sabihin ko sa'yo? Humanap ka ng pagkakataong makilala kong papa mo para matulungan niya ako. Hindi basta-basta papansin ang kanyang manugang. Kung dadalhin ko si Zishan para makilala ang mas matandang ngayon, malalaman niya hindi ako tunay na pamilya ng Go. Zishan, huwag kang mag-alala. Dadalhin talaga kita kay Papa. Kung tatanong ako sa kanya pag may oras siya. Kumapit ka muna kay Zishan, tapos kasapin mo siya. Guan-an, anong ginagawa mo dito? Pumunta ko para makita si Uncle Go. Anong kinalaman mo dito? Wala akong pakialam. Ito ang aking bahay. Ito yung tahanan. Hindi mo pa pinakasalan si Go Yeteng. Kaya paano mo nasabi yan? Ikaw ay sobrang walang hiya. Magpapakasal naman ako kay Go Yeteng o hindi. Ito pa rin ang pamilya ko. Pero ikaw, hindi ka kailangan magiging isang mayaman. Ano sinasabi mo? Ah, aray ko! Ito na bang kaya mong gawin, ha? Tigil niyo yan! Uncle Go, hampasin mo ako kung gusto mo. Pero siya ang tunay na tuso. Anong sabi mo tungkol kay Yoyoy? Sinasabi ko lang totoo. Siya di busyada. Naligaw pa siya ng sabay-sabay sa tatlong makakapatid ng pamilya Go. Nagsinungaling siya sa'yo. Tama na yan! Talin niyo siya palabas! Hindi pa nga kasal, tinatawag mo ng papa. Gaano ka walang hiya? Kung ano man mangyari sa papa ko, ako mismo ang unang nilapit sa'yo para singilin ang buhay mo.
Wala namang malalang problema sa ngayon. Ngunit si Mr. Goy wala na sa mabuting kalusugan. Kayong mga kapamilya niya ay dapat magbigay ng masigit na atensyon sa kanya. At huwag siyang hayaang mairita muli. Kung mangyari ulit ito, mahirap nang sabihin kung ano ang susunod na mangyayari. Oo. Dapat talaga nating bigyan pansin ito. Gawin niyo, way! Nalaban ako sa'yo! Huwag mo akong piliti! Hey Anan, anong sabi ng papa mo? Bigla siya nagkasakit at kasalukuyan na kayo sa ospital. Baka hindi na niya magawang tulungan ka. Anong sakit niya? Nasaan ang ospital ba siya? Sa City Number 1 Hospital. Diyos ko! Tinutulungan mo ako! Pa, tutulungan kita. Kukuha muna ako ng mainit na tubig. Kumusta, Ginoong Gu? Galing ako sa main group. Narinig kong may sakit ka, kaya pumunta ako rito upang makita ka. Ikaw ang dumukot sa anak ko. Ang anak niyo at ako ay nagmamahalan. Paano natin nasabing pagdukot iyon? Matagal mo na pala akong kilala. Hindi ko pa kayo personal na nadalaw. Biyanan ko. Sobrang tagal. Namabaliw na yata ako. Biyanan? Sino ang tinatawag mong biyanan? Lumabas ka rito! Biyanan, huwag ka masyadong masaya. Anong problema, Biyanan? Okay ka lang ba, Biyanan? Mengzishen, anong ginagawa mo dito? Guning Yue. Lumabas ka ngayon din. Tatawa ko ng security guard. Lumabas ka o tatawagin ko security guard. Kung pinapalabas mo ako, nandito lang naman ako para makita ang biyanan ko. Anong kinalaman mo sa pagiging iniwan mong asawa? Hello, security guard. Tignan mo na lang si Yeting. Anong klaseng pagpapanggap na ginagawa niya rito? Ning Yue, nalaman kong lalo kang naging walang hiya matapos umiwalay sa akin. Ibalik ng telepono ko. Tapos? Pumunta ka na lang para samahan ng papa ko. Mr. Gu? Mr. Gu! Nagkagamali ang pagkakantindi mo! Mr. Gu, bawal siya makapasok para makita ang papa ko hanggang hindi pa siya makakalabas sa ospital. Okay, Mr. Gu. Gu Yeting! Kahit na ikaw ang presidente ng pamilya Gu, hindi mo ako makakontrol kung saan ako pupunta! Kung ganun, subukan natin. Tingnan natin kung makokontrol kita. Kunin niyo siya! Mr. Gu! Mr. Gu, nagkakamali ako! Mr. Gu, pamilya tayo! Pa, okay ka lang ba? Ayos lang. Si Ming ay nasa dulo ng kanyang lakas. Pumunta lang siya dito para humingi ng tulong sa'yo. Paano siya nagkaroon ng kapal ng mukha para humingi ng tulong kay Papa? Dahil inisip niyang manugang siya ng pamilyang Gu. Siya nga pala, pa, malapit ng karawan ni Yuyue. Sa susunod na buwan, gusto kong magkaroon siya ng isang granding birthday party. Kapag dumating ang araw na yun, maraming matataas na tao mula sa buong mundo. Kasama na si Meng Zichan. Bakit ka siya iimbitahan? Dahil sa party na yon, i-a-announce ko na si Yoyo ay ang opisyal na anak ng pamilya Gu. Kailangan natin gawing formal ito. Ibubunyag natin ang tunay na pagkakailanlan ni Gu Anan para malaman ni Meng Zichan kung paano siya naging hangal. Yes! Imbitado ako ng pamilya Gu para dumalo sa birthday party ni Anan. Tingnan ko nga. Nakita mo? Espesyal na imbitahan si Mr. Meng ang dalhin ng kanyang pamilya sa birthday party ng anak ni Gu. Totoo ba ito? Itong karawan ko. Napakaganda nito! Kuya, sa ganitong paraan, makikilala ko rin ang idol ko si Ye Xiao. Gusto ni Mr. Gong pagkakatuwing ito para gawing publiko ang relasyon namin ni An-An. Sa oras na yun, ako si Ming Zishen, ang maging isang tao na hindi maabot ng iba. Talagang kamangha-mangha.
Hi, Zishan. Pumasok muna kayo. Hindi muna ako sasama sa inyo. Bakit naman? Ako ang bida sa birthday party ngayon. Dapat ako magbihis ng maayos para sa finale. Tignan mo, nakalimutan ko tuloy ito. Sige na, hindi na ako makapaghintay sa loob. Kailangan kong humanap ng paraan para hindi maibuhay ang tunay kong pagkatao. Hindi ko nakita ang anak ng pamilya Gu noong huling pagkakataon. Sa tingin mo ba makikita ko na siya ngayon? Narinig ko na si Mr. Gu at ang kanyang asawa ay bumalik sa China. Ito'y bumalik, hindi ko pa siya nakita ng pamilya Go noon. Magandang hapon! Salamat sa pagdalo sa birthday party na nakababata kong kapatid. Hindi lang kayo maaaring magsaya at uminom. Ngunit marami ring oportunidad para sa pakikipagtulungan. Umaasa ako na maaari tayong magpatuloy sa pag-uusap ngayon. Gumastos ang pamilya ko ng malaking halaga. Hindi lang para sa pagkain at inumin, kundi pati rin sa pakikipagtulungan sa kanila. Maaari bang lumabas si Miss Gu upang makita siya ng lahat? Oo, Mr. Gu! Sige. Ngayon, ating imbitahan ang pangunahing tauhan ng gabi, si Gu Ningyue! Ang pangunahing tao ng gabi, si Gu Ningyue! Bakit si Gu Ningyue? Kuya, asan si Hipag? Wala pa siya. Magandang gabi sa lahat. Ako si Gong Miyue, anak ni Gu Xinggong ng Gu Group. Nag-aral ako sa ibang bansa noon, kaya nais kong ipahayag ang aking pasasalamat sa lahat ng nagkakatanda. Hindi pa po masyadong pamilyar sa inyo. Magpakasaya tayo ngayong gabi. Siya ang anak na babae ng pamilya Gu. Ang ganda niya ay ikukumpara sa ordinaryong tao. Anong sinasabi ng babaeng ito mula sa nayon? Gu Ningyue! Ang galing mo talaga! Nagawa mo ang kinin ng pagkakilanlan bilang anak ng pamilya Gu! Sa akin talaga ito, dahil ako ang tunay na anak ng pamilya Gu. Hindi niyo ba alam? Ang babaeng ito na nagsasabing anak siya ng pamilya Gu ay isa lamang sa mga itinikwil ko noon matapos siyang paalisin ng pamilya namin. Bigla niyang kinausap si Mr. Gu at agad nagbago ng iyo. Bilang naging anak ng pamilya Gu, sinong nakakaalam ang kanyang pagkakakilanlan ay totoo? Sinasabi mong hindi ako ang tunay na anak ng pamilya Gu? May ebidensya ka ba? Kilala ko kung sino ang tunay na anak ng pamilya Gu. Siya ang asawa ko! Ano? Ano sinasabi niya? Anong ibig niyo sabihin? Ang tunay na anak ng pamilya Gu, asawa mo, si Guanan ba? Tama ka! Kung ganoon, yayain mo siyang lumabas. Anan! Anan! Ito ang tunay na anak ng pamilya Gu. Si Gu Anan, ang asawa ko. Ang tinutukoy mo ba ay si Gu Anan ang anak ng aking tagapaglingkod na si Liu? Anan, bakit hindi mo man lang magawa magkaroon ng lakas loob na tumingin sa iyo sariling ina? Sariling ina? An, aminin mo na lang. Ipinanganak tayo sa isang mahirap na pamilya. Hindi tayo maaaring umangat sa isang mayamang pamilya. At hindi tayo maaaring maging tulad na isang mandaraya. Totoo ba sinasabi nila? Anak ka lang ng isang alipin? Paano wag isang anak ng alipin ay magpapanggap na isang mayaman? Ay, ito ay sobrang nakakahiya. Oo, talagang nakakahiya ito. Nakakahiya naman. Tumahimik kayo! Huwag kang makinig sa kayong mga kalokohan. Hindi ko naman siya kilala. Zishan, sila ang naninira sa akin. Umalis ka na! Kung ikaw ang tunay na anak ng pamilya ko, paano nila nagawang siraan ka? Paano mo nagawa magsinungaling sa akin? Paano mo nagawa magsinungaling sa akin? Zishan, maginig ka sa paliwanag ko, Zishan. Umalis ka na! Lumabas na hindi ikaw ang tunay na anak ng pamilya ko. Sa lahat ng ito, talaga diloko mo kaming lahat. Nagsinungaling ka sa amin. Sabihin mo ang totoo. Tingnan mo. Walang alis sa kanya. Isa pala siyang peke. Anak, makipaghiwalay ka na sa kanya at umalis ka na. Ang ganitong klaseng babae ay hindi karapat-dapat na mapasama sa pamilya mo. Napahiya mo ako ng tuluyan? Ngayon, sumama ka sa akin. Kapag naisip ko na anak ka lang ng isang katulong, hindi ko to matatangga. Umalis ka na! Ayoko! Buntis ako! Buntis siya? Oh my God. Buntis ka? Hindi pa sigurado kung kaninong batang dinadala mo.
Kay Seishin ito. Buntis ako sana ng Seishin. Siya ang ama. Kung hindi kayo naniniwala, pwede tayong masigaw ng paternity test. Sa hindi inaasang pagkakataon, napaganda ni Guanan ang sarili niya pagtakas. Security guard! Palisin niyo sila. Ngayon din. Mr. Go! Yuyuy! Pasensya na, Yuyuy! Patawarin mo ko! Patawarin mo ko! Yuyuy! Ang aking pamilya, si Yuyuy ay inosente at walang alam. Noon, gilin lang siya ng tusong lalaking ito si Meng Zishen. Ngayon, sa ngalan ng Gu Group, ipapahayag ko na, simula sa araw na ito, ang Meng Group at si Meng Zishen ay tuluyan na puputulin ang anumang relasyon sa amin. Ay blacklisted na sa Gu Group! Kung na-blacklisted ka na ng Gu Group, ibig sabihin, si Meng Zishen ay sino namang hindi nakakalam ng 80% ng industriya pagmamayari ng pamilya ko. Kung sana ito maka-apekto sa inyong kasiyahan, mangyari ipagpatuloy natin ang ating kasiyahan. Manatili ka lang sa bahay. Bawal ka lumabas kahit saan. Hanggang sa may panganak mo ang bata. Mama, Xiaoyue. Ano sa tingin nyo dito? Si Kunin Yue ang tunay na anak ng babae ng pamilya ko. Akala ko makakakuha tayo ng malaking benepisyo sa babaeng ito. Pero hindi pala. Kailangan nating humanap ng paraan para may balik si Gong ni Yue. 2 taon na kayong magkasama. Kahit na magalit siya, dapat nating ingatan ang relasyon ng binuo ninyo sa loob ng 2 taon. Tama kapatid, kung babalik ang hipag ko, maaari na akong makasama ni Kuya Ye Xiao at ang entertainment industry. Tama. Bukas, pupuntahan natin si Guning Yue at kukunin natin siya. Yue. Grabe talagang pagkakataon. Huwag mo akong tawagin ng ganyan. Nakakadiri yan para sa akin. Yue, minsan naging magbenan tayo, tama? Noon, niloko tayo ng babae na si Guanan at inibig siya. Oo. Ikaw ang anak ng pamilya ko. Kung marami kang pera, huwag ka na makipagtalo sa amin. Hanggat pumayag ka magpakasal muli kay Zishen, ginagarantiya kong alagaan ka ng aming buong pamilya. Pakikituan kita ng maayos. Muling magpakasal? Ay, ako si Guning Yue. Gusto ko ng pera, ng magandang pamilya, ng magandang buhay. Pero pakasalan siyang muli. At pagkatapos, tutulungan ng pamilya mo na buhayin muli ang iyong karera. Hindi ba't sinasabi nila, isang araw bilang mag-asawa, 100 araw ng pagdamay, ilang araw ba tayong kasal? Oo, hipag. Pagkasalan mo ulit ang kapatid ko. Ipinapangako kong babantayan ko siya para sa'yo. Hindi ko hahayang maibang babae na makialam. Ang mga plano niyo ay sobrang nakakainis. Kung wala kayong ibang sasabihin, umalis na kaya ngayon din. Teka. Yue, huwag ka na magalit. Dahil ba hindi ko pa hiniwalayan si Guanan? Hindi naman yun mahalaga. Kahit hindi mo pa ako tanggapin ngayon, basta pangako ka lang na babalikan mo ako. Hihiwalayin ko siya agad! Meng Zishen. Pinala mo ang kabit mo para pilitin akong pumirma ng divorce agreement. Ngayon, hindi pa tayo tuloy ang hiwalay at nagmamakaawa kang balikan kita. Nakakakita na ako ng mga manloloko. Pero hindi pa ako nakakakita na kasing walang hiya mo. Gusto mo akong pakasalan ulit? Lumuhod kayo at humingi ng tawad. Pakasakaling pag-isipan ko pa. Lumuhod kayo at humingi ng tawad. Pakasakaling pag-isipan ko pa. Luluhod ako. At nangako kang babalikan mo ko. Napagkasalan ako ulit. Kaano ng pamilya ko? Pwede mo ba akong pagkasalan ulit? Dapat mong tuparin ang iyong pangako. Lumuhod na si Zishen para sa'yo. Kung hindi mo tutuparin yung salita, huwag kang aalis ngayon. Sino nung lakas loob na hawakan ng kapatid ko? Ye Xiao! Kuya, ano sa tingin mo ang parusa sa paulit-ulit na panggulo sa publiko? Pinipilit ang iba? Kailangan mo makulong ng halos 10 araw at pagkatapos ay magbayad ng multa syempre.
Ang pera ay hindi baliwala kay Mr. Meng. Kuya Yisha, nagbibiro lang kami. Meng Zishen, may oras kang asarin ng kapatid ko. Pero bakit hindi mo alalahanin ang kinabukasan ng pamilya mo? Mag-ingat ka. Kapag dumating ang oras, baka wala nang matirahan ng pamilya mo. May oras ka para asarin ng kapatid ko. Pero bakit hindi mo alalahanin ang kinabukasan ng pamilya mo? Mag-ingat ka. Kapag dumating ang oras, baka wala nang matirahan ng pamilya mo. Magbabayad na ng sahod. Nandito na mga empleyado. Anong dapat kong gawin? Ano? Kapatid! Anak ko! Tara na. Kuya, ano nangyayari sa'yo? Kuya, anong meron? Huwag mo tagutin ang iwin na. Mama, pangkap na tayo. Ha? Anong nangyayari? Sobrang exciting nito. Gusto ko talagang suntukin sila. Ilang beses pa ba kailangan kong gawin yun? Kailangan mo pang suntukin ng ilang beses ha? Hindi man lang kita kayang ipagtanggol. Ay, Yuyue, may book signing ako mamaya. Sumama ka sa akin. Libre naman ako mamaya. Sasama ako sa'yo. Gusto ko si Yoyo yung sasama sa akin. Bakit ang tanga mo para bugbugin ako? Ikaw di ka talaga marunong tumingin. Tara na. Yuyue, iuwi na kita. Kung hinaharas ka na naman ni Meng Zisheng sa hinaharap, maaari mo kong tawagan sa anumang oras. Oo, alam ko. Kung may pagkakataon ako, pwede ba kitang imbitihan manood ng sine? Ngayong nakarang araw, ano nangyayari sa'yo, anak ko? Ang Gugroup ang may kagagawa nito. Bubagsak ang presyo ng stock ng kumpanya natin at walang gusto makipagtanungan sa atin. Hindi na tayo makakapagbayad ng sahod. Gusto nilang masakin ako! Kailangan pa ba nating bumalik? Anak, mag-isip ka ng paraan. Wala pang ilang arong kalagayan ko bilang ina. Kuya, mag-isip ka ng paraan. Ayoko nang bumalik at makatira sa inupaang bahay. Kung naglagkas loob si Ning Yue na iwanan ako ng desperado, ipaglalaban ko siya hanggang kamatayan! Patay na si Ming Zishen. Wala nang pakinabang sa kanya. Natatakot akong hindi na ako maging asawa ng isang mayamang pamilya. Ang tanging pag-asa ko ngayon ay si Ning Yue. Go, Ning Yue. May sikreto akong tungkol kay Ming Zishen. Gusto mo bang malaman? Pasensya na. Pero hindi na ako interesado kay Ming Zishen ngayon. Ayaw mong maghigante. Ang sikreto kong ito ay maaaring magpakulong sa kanya habang buhay. Kung ganun, sabihin mo sa akin, anong gusto mong kapalit? Maebidensya ko na ang kumpanya ni Ming Zishen ay gumawa ng mga peking account. Ang halaga ng mga ito ay nasa libo-libo. Paano kung gumawa tayo ng deal? Magkano ang gusto mo? 50 million. Ano ang dahilan mo para isipin na bibiling kong impormasyon mo? Dahil ininsulto ka lang ni Ming Zishen at iniwan ka. Go, Ning Yue. Ayaw mo bang maghigante? Oo. Pero mahanap ko rin naman ang ebidensya laban kay Ming Zishen kahit wala ka. Kung ganoon, go, Ning Yue, kalimutan mo na lang. Hindi mo ba gustong gantihan ang kahihiyan na pinagdadaanan mo noon? Bitawan mo ko. Sabi ng bitawan mo ko. Bakit ka nanunulak ng tao? Ano bang problema mo? Ang anak ko. Gunin niyo eh. Ikaw ang dahilan sa pagkamatay ng sanggol namin ni Anan. Kailangan mong panagutan ito. Huwag ka mag-alala. Kung talaga ang kapatid ko ang nagtulak sa kanya, tiyak na makakabawi siya. Gunin Yue, ikaw nagtulak sa akin. Dahil sa'yo, nalaglag ang anak ko, isa kang mamamatay tao. An-an, hindi ko akalain na gamitin mo pa rin ang ganitong klaseng panuloko. Anan, hindi mo pa ipinanganak ang bata. Isa lang siyang parte ng katawan mo. Hindi siya ganap na buhay. Ang basta na lang pagbibintang ng pagpatay, parang nilalabag na natin ang batas. Pwede ka namin panagutin sa kasinungalingan mong ito. Kahit hindi mo ko sinaktan ng direkta, tinulak mo ako. Maraming taong nakakakita. Dahil sa pisikal na pananakit mo sa akin, nalaglag ang anak ko. Kung wala kang 200 million, Guning Yue, hindi mo itong matatakasan.
Tinadya mong pumili na isang lugar na may sirang surveillance system para kausapin ng kapatid ko. Plano mo talagang i-frame siya, pero sayang lang. Kahit walang CCTV, hindi mo matatakasan ng katotohanan. Bitawan mo ko. Sabi ng bitawan mo ko. Ang kapatid ko ba ang nagbigay sa iyo ng ideyang ito? Ang video dito ay malinaw sa isang tingin pa lang. Sino nakakalam kung may iba pang ebidensya? Siguro ay dapat mong pakinggan ito ulit. May hawak akong ebidensya laban sa kumpanya ni Ming Zishan. Silang gumawa ng mga peking account. Ang halaga ng mga ito ay nasa libo-libo. Paano kung gumawa tayo ng deal? An-an, pinagtaksilan mo ako? Kapatid ko, siguan anong willing na magkita kami. Sa tingin ko, isa itong panuloko. Kailangan mo kong samahan. Sige. May ebidensya ako na kumpanya ni Ming Zishan ay gumawa ng mga peking account. Ang halaga ng mga ito ay nasa libo-libo. Paano kung gumawa tayo ng deal? Magkano ang gusto mo? Guning Iwe, hindi ko inaasahan na mahulo ko sa iyong mga kamasahuli. Kasalanan mo ang lahat. Miss Guanan, pinaghihinalaan kang nagkasala ng pangingikil at paninirampuri. Sumama ka sa amin. Ano ito nangyayari? Yuyuy, niloko ka ni An-an. Patawarin mo ako sa panuloko ko sa'yo. Pangako, kung mapatawad mo ako, mula ngayon, hindi na ako magpapakita sa'yo, okay? Mr. Meng, huli na. Hawak na namin ang lahat ng ebidensya na nagpapatunay na ang iyong kumpanya ay gumagawa ng mga peking accounts. Isasara na ang iyong kumpanya. Ang kumpanya ko! Ang kumpanya ko! Paano ito nangyari sa ating kumpanya? Ano ang mangyayari sa kumpanya natin? Anong nangyayari sa'yo, ma? Anong nangyayari sa'yo? Ma! Ma! Doktor, kumusta po siya? Nagkaroon ng atake sa puso ang mama mo dahil sa matinding stress. Sige, bayaran mo ng bill. Salamat, Doktor. Wala na akong pera. Meng Zishan! Mag-loan ka at lumabas ka dito! Huwag kang tumakas! Lumabas ka! Buksan mo ang pinto! Buksan mo ang pinto! Lumabas ka! Buksan mo ang pinto! Lumabas ka! Anak ka ng isang alipin? Ang iyong kumpanya ay nasasara na. Mama! Ibalik ang pera! Lumabas ka! Sige na, ilabas mo na ang pera! Bayaran mo kami! Oo nga, bayaran mo kami! Guni Yue, nasa ganitong sitwasyon ako ngayon. Dahil sa'yo, hindi kita papatawarin. Hindi talaga. Kuya, tutulungan na kita. Ayos lang, kakarating ko lang. Ang dami naman ito. Si Papa, pinilit niyang selebrasyon. Kuning Yue, magkikita tayo sa impyerno! Yue! Ah! Kuya! Tawag ng ambulansya! Bilisan niyo! Kuya! Kuya, kumusta siya? Pumasok ka na. Makikita mo siya sa huling pagkakataon. Kuya! 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 Gumising ka! Kuya! Please! Gumising ka na! Nagkamali ako! Please! Gumising ka na, okay? Hindi na ako tatakas kasama ang iba. Magpapapasal ako sa'yo. Basta magising ka lang, okay?
kuya? Okay ka lang? Sabi ko sa inyo, sa ganitong paraan lamang magagawa ihahayag ang katotohanan. At sa mga kasinungalingan mo sa akin, ikaw lang ba talaga ang dakila? Yuyue, sinabi mo lang ba ang totoo ngayon? Tama. Yeting, Yuyue, siguradong magkakasama na talaga kayo. Mahusay. Ngayon, kahit magpakasal pa silang dalawa, titira pa rin sila sa iisang bahay. Kuya, dapat ba kitang tawaging bayaw o dapat ba kitang tawaging kapatid?